Data center nga ba ang itatayo dyan, Sir Jake? Katunying, hindi po, no? Ang Pac Silica location na ito ay nakapaloob sa New Clark City. Sa katunayan, ng New Clark City ay more than 9,000 hectares. At ang na-identify na namin dyan, yung mga different na gamit. Merong pang industriya, may pang housing, merong pang commercial, at malaking bahagi niyan ay mga open space. No? Ating mga 5,000 hectares dyan, papanatilihin natin dyan na open space. Urban farming, no? Magkakaroon tayo. Mga forest reserves, hindi natin gagalawin yan. So tama po ang tanong nyo kasi maraming misconception na ito ay data center. Malakas sa tubig, totoo yun, at kuryente. Pero hindi po. No, hindi po ito a data center. Sabihin ko na rin po, no, nung una, meron po sanang gustong tumingin sa lugar na yan na hyperscaler data center, no. Ito isa hutong $1 trillion company, no. Iilan lang naman sila. Ngayon, pinag-aralan niya yung lugar, mga 2 months. Pero umalis siya. Pinili niya ang Malaysia. Bakit? Bakit po? Wala tayong kuryente. Ayun. Wala tayong kuryente. Kasi sila mismo, kung alam nilang kulang, hindi sila pupunta. Diba? Kasi mamumuhunan yun. Mag-i-invest yan ng malaki. $2 billion sana ho yung i-invest nila. So malalagay tayo sa investment map. So ang punto ko ho na kahit magmakaawa tayo sa mga companies na to na pumunta doon, kung walang kuryente, walang tubig, walang infrastructure, hindi sila pupunta. Dahil sila mismo ay malulugi. Di ho ba? So doon na lang sila sa mga safe na lugar. Kagaya ng mga nakakalungkot man yung mga kapitbahay natin dito sa Southeast Asia na napaka-advanced na sa mga ganito. So, ang gagawin muna natin ngayon sa pakikipag-usap sa mga to, kasi may mga request sila. Pwede bang gawan niyo kami ng kuryente supply muna, ng tubig, na hindi rin pangamba dun sa mga existing na supply ng tubig at kuryente na para sa general population. Yes. So, yun ang gusto natin, patibayin muna yung ecosystem. No, kaya ngayon inaaral namin paano ba kung matutuloy itong mga manufacturing hub na ito, saan manggagaling ang kuryente? Siyempre gusto nila yung mga yan, clean nga eh. Green, yun ang gusto nila. So, sila rin mismo mamumuhunan muna dyan. Sir, pasensya na. So, hindi data center. Kung hindi data center, ano itatayo doon? So, ito po yung mga manufacturing plant. Sa Manufacturing plant, okay. Sa Clark po kasi ngayon, meron na ang mga malalaking company natin doon na multinational. Texas Instrument. Ayan, $1 billion din ang export niyan. Meron po doon yung subsidiary ng Samsung. So, alam ho natin yon. So, ganito pong mga industries ang gusto nating dagdagan pa doon. Ngayon meron na tayong 2. So, dadagdagan pa natin yon at ilalagay pa natin sa higher chain nga ng production. Kasi yun nga po, sabi nyo kanina, na-assemble lang dito, tapos i-export. Pero mangyari dito na i-design, dito na ipoproduce yung mga buy. So, mababawasan yung import reliance natin. Ang mangyari pa ngayon, tataas yung halaga kasi export na natin at babayaran tayo sa pag-design, sa production. So ito po yung mga pakinabang. 1,600 po na area po na yan, yung buong 1,600 ba tatayuan lahat ng mga planta yan? Hindi rin po, no? May master plan po tayo dyan. No? Nasabi ko po kanina, ang buong New Clark City ay mga 40% lang i-develop. Ngayon, sa loob mismo ng 1,600, kailangan 40% din ay open space. So mga 600 hectares na 'yon. At sa bawat bawat planta na itatayo doon, sila rin kailangan mag-provide ng mga open space din, mag-provide ng kalsada. So mga lang po 'yan, mga neto diyan lang wala pa sa kalahati. Wala pa sa kalahati. At okay pa 'yon. Natingnan ko po 'yan sa Taiwan at saka sa US, yung Silicon Valley. Nung nililigawan nga sana namin yung isang data center na 'yon. Doon niya inamin na kulang kayo ng kuryente, hindi kami pupunta. Problema, pero yung Silicon Valley po, parang gubat. Parang gubat. Hindi mo makita yung company dahil napapalibutan siya ng mga puno, napapalibutan siya ng pati mga ilog at mga lawa. So, ganun din ang gusto natin para ka nasa open space, green community. So, hindi rin ito sisirain yung environment.